At last. Three, two, one, go. Okay mga ka-riders, bago natin i-review itong si Aerox version 2, Aerox S version 2, model 2023, testingin muna natin. Okay, tayo ay 5'8". Ito, nakaupo tayo. Ayan, lapat ang ating paa sa simento. So mababa lang ang kanyang seat height. Mamaya alamin natin yung eksaktong sukat niya. Malamang ang ground clearance nito ay mababa din. Okay, sige. Start na tayo. Okay, ayan. Maganda ang tunog ng kanyang muffler. Hindi maingay, pero may pagka-brusco din naman ang sound. And then, ayan. Ayan ang paa natin, size 9. Mahaba naman yung kanyang pinaka-apakan dito, magkabila. Okay, sige, takbo na tayo. Okay, unang observation ko, hindi siya ganun ka-smooth, pero komportable naman. Medyo parang may vibration ako nararamdaman, lalo na dito sa upuan. Okay, ikot tayo ha. Oh, ang sarap niyang i-banking ng konti. Hindi lang natin may bababa ng gusto yung banking niya kasi nakaisang kamay lang tayo. Baka tayo ang mag-banking ng diretsyo sa simento. Dahil nga po ito ay mayroong matapang gulong. Ayan. Kaya ang sarap niyang i-banking. Okay. Meron pong sukat na sa likod. 140 by 80 by 14. And then dito sa harap parang nasa 110 by 80. Okay, yung power niya na andun, no? Okay na, lakas ng response niya. Ang bilis pag-response sa kanyang throttle. Yan, komportable gamitin. Hindi tayo nangangawit. In-expect ko pasubsub tayo dito pero hindi. Ayun, nakakagawa pa natin mag-straight body. Basta yun lang, lapit lang tayo ng konti. Ayos. Okay, ito sa totoo lang hindi po sa akin to, doon lang sa kasamahan ko sa trabaho at sinusubok-subukan natin, bagong kuha lang niya ito kasi parang ito po ang pinaplano natin kunin, pero standard version lang kasi ito po ay yung keyless. Ayan, medyo mataas po ang presyo nito, nasa 140,000 ang sabi sa akin nung may-ari. So dun lang tayo sa mga 120 at installment pa rin natin kukunin kasi ito po ay cash kinuha nung kasama ko at kaya mas maganda pag cash talaga, wala ka nang po problemahin na monthly hulog kasi ang bigat po talaga pag abot dalawang hulog. Kung ito po ay merong 5,000 plus or 5,500 na monthly, say standard po yun na mga 5,000 plus, pag nadoblehan ka edi 10,000 na agad. Kaya mapakaganda po talaga kung magkapera ka, i-cash na natin para wala ka nang intindihin. Hindi kung mayroong magka-extra ka, ayun, upgrade na lang. Pero yun lang ang problema, paano tayo magkakapera ng biglaan? Guro tumaya sa loto. Okay, ito yung kanyang
instrument panel. Ayan po ang naka-display. Bali inverted po yung kanyang screen. Kaya titigil muna tayo dito ha? At mahirap magsalita habang natakbo. Baka tayo madisgrasya, hindi sa atin to. Ayan, dito po pwesto tayo ng maganda. Okay, sa kanya pong screen, ito yung mga display ha. Tignan natin ho ha. Okay, dito po sa taas yun yung time, then speedometer po. Then ito po yung kanyang fuel indicator sa gitna po. Ayan. Then ano pa ba itong nasa magkabilang tabi? Hindi ko lang alam kung ano yung magkabilang tabi. Then ito po yung kanyang turning signals. Ayan, left and right. And then yung high beam, low beam. Ayan, dito po nagdi-display sa baba. Then kasama po nitong indicator ng high beam and low beam yung kanyang check engine, and then yung ABS sign, and then kanyang temperature. Ito. Okay, sige, ito po sa kanyang mga switches and button. Andito po ang high beam, low beam, then left and right turn, then yung kanyang busina. Ayun, matinis ang busina pero malakas naman. Then dito may isa pa pong button. Malamang dito po yung pinaka navigator nitong ano po. Ayan, nagpapalit po siya ano. Alam, balik natin sa dati. Hindi natin alam, kabisado pa to eh. And dito po sa kabila, ito yung kanyang stop and start system. Sa taas din meron po siyang hazard. Ayan. Oh, and then yung kanya naman pong electric starter. And then of course meron siyang Y-Connect para sa detalye ng ating motorsiklo, kung kailangan ng i-maintain, kung kailangan ng magpalit ng belt. Ayan, na malalaman po natin pag connected na po ito sa ating cellphone. Okay, then nakakilas po siya. Then check natin yung kanyang baba muna tayo, check natin yung kanyang seat, yung under seat compartment niya, kung gaano ba kalaki. Okay, pagdating sa dimension nito pong Aerox S version 2, talagang napakaangas po. Lalo na itong mga bagong labas niyang kulay. Ito, pearl white. And then yung kanyang mga decals. Ang ganda po ng kulay, color combination. Ayan, nakasulat po dito, BBA. Or yung variable valve actuation. And then yung kanyang displacement po, 155cc. And then yung kanyang emblem. And then ABS version na rin po ito. And then ito, nakalagay po dito sa front fender yung kanyang sticker ng ABS. And then dito po sa harap, yung kanyang brand name na Yamaha. And then dito po sa left side yung model name po na Mio Aerox S. And then yung po color combination ng gray, then dark gray at saka red. And then of course less fuel, more power, itong blue core engine nya. Then dito sa kabila, okay, model name Yamaha. And then Mio Aerox S dito po sa side profile. And then dito po sa bandang likod ng upuan, ito po liquid cooled na sticker, and then maliit na emblem sa puwitan, and then okay, liquid cooled ulit. Okay, bali tubeless na po ang IRC tire na to. Yun nga po ang sukat, 110 by 80 by 14. And then dito po yung kanyang ABS andito po sa front brake, kasama ng kanyang single disc. And then sa kanyang mags, ito, meron na ring sticker ng Aerox. Ito po ay stock to ha, hindi ho ito nilagay lang. Kaya ang angas po talaga. Kakapaglaway. Okay, yung kanyang headlight ito sa version 2. Ito yung napansin kong nabago nga ho. Parang naging headlight na siya ng click, pero mas malaki po ito. Then ito yung kanyang DRL sa taas na parang kilay. Putol ho siya dito yung DRL, and then hanggang dito po sa pinakataas. Then ang kanyang turning signals, testingin nga natin ha, hindi natin alam kung nasaan ang turning signals. Okay, sorry mga ka-riders, nawala na sa isip ko, nasa ilalim nga po pala ang turning signals ni Aerox. And then try natin yung isang, okay, and then i-hazard natin. Ayan. Then dito sa kanyang fairing sa side profile niya, parang letter X. Ayan, nagsisimbolize nga po ng Aerox to letter X. Then may matte gray ang kanyang pong kulay, combine po sa matte black. Of course, telescopic fork po ang kanyang front suspension.
And then sa rear suspension naman po, ito naka dual shock na siya. And then sa kanya naman pong sukat sa gulong, ito mataba po talaga, nasa 140 by 70 by 14 po pala. Sorry po, akala ko 80 rin eh. And then drum brake po dito sa rear brake niya. And then sa kanyang tail light, ayan, LED, and then bulb naman ang kanyang turning signals. Okay, check natin yung kanyang packet dito sa harap. Okay, ito meron po siyang power outlet pero hindi po siya USB converted. Ayan, bali 12 volt socket pa rin po siya. Bili na lang tayo ng converter. And then wag po tayong maglagay ng mag-iwan ng cellphone dahil wala pong lock itong pinaka takip niya. Kaya delikado, pwede po tayo mawalan ng cellphone pag nag-iwan tayo dito, lalo't nalimutan natin. And then pag magpapakarga naman po tayo, ipe-press lang po yung button na fuel. And then ayan, bubukas na siya. Meron pong 5.5 liters na full tank capacity itong Aerox S version 2. Then sa kanya naman top speed, umaabot po ng 120 km per hour. And then kumukonsumo po siya ng 45 km per 1 liter. And then ito ang maganda sa kanya, malaki po ang underseat storage niya. Lalim po oh. Hindi lang natin dala yung full face helmet pero obvious naman. Kasyang-kasya po yan dito. At napakalaki. Siguro kasya pa rito ang isang half face saka isang full face. Dahil ang lalim po talaga niya Kahit wala pa tayong top box, marami na tayong makakarga. Okay, test natin yung preno dito sa harap. Okay, lakas ng preno po dahil naka ABS po siya sa harap, pero hindi ho tayo nangangamba na tayo i-slide o sesemplang dahil ABS nga po. Okay, muntik ko nang malimutan. Siyempre, yung ating riding position. Okay, ito kahit meron siyang packet dito sa unahan, meron pa rin naman siyang distansya. Kasi yung unang impression ko po sa Mio Aerox, parang naliliitan ako. So dito po sa version 2, parang mas may distansya po siya. Kaya makakalaro po ang ating hita. Ayan Tayo po ay medyo mahaba rin ng tuhod Okay, ayan. Sakto lang sa ating tuhod sa kanyang turning radius. Okay. Kaya komportable po all in all. Okay, check natin sa sa malayo po para makita nyo kung anong itsura. Pag ang height po ay 5'8", ganito po ang ang itsura.
kanya naman pong keyless, ilo-long press lang ito pinaka-power niya. Iintay nyo po lumabas yung red na ilaw na yon. Pag lumabas siya, pwede ho siyang buksan. Press muna, then open. Then on, ayan. Ganon din po sa pagpapatay. At tutunog po siya pag halimbawa naiwan nyo pong bukas eh. So, long press din hanggang makita nyo po yung ilaw na red. Yan. Okay, sige mga ka-riders, kung nagustuhan nyo po ito, mas nagustuhan ko po itong Aerox S version 2 ng Yamaha model 2023. Okay, hanggang sa muli po, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.